Maayong adlaw Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome sa panibagong episode ng More Stories. Ako po si DJ Bettina. Handa ka na ba? Because we have more stories para sa'yo. Paano ko ba matuturuan ang asawa ko na mahalin ako ng tama? Hello kamorkada, call me Clarice. 3 years na kaming magkarelasyon ni Ayan bago kami ikasal. LDR po kami. Mula ako sa northern part ng Luzon at siya naman ay taga Mindanao. 3 beses pa lamang po kami nakikita sa personal. Ang panghuli ay nung aming Muslim wedding. Islam po ang relihiyon ni Ayan. Last month lang nang kinasal kami at ngayon ay LDR ulit kami. Kagabi nagkaroon kami ng away. Madalas na ako nagpaparinig sa kanya na gusto ko na lambingin niya ako. Tawagan niya ako kasi kailangan ko ng makakausap. Ganito ako kasi may period ako. Alam mo na, buhos ang emosyon ng mga babae pag ganito. And we all know na tayong mga babae, gustong-gusto natin na magpa-baby. Especially pag gano'n na masama ang pakiramdam natin. In short, I gave him a heads up na kailangan naming magkaroon ng time together. Sinabihan ko siya na tawagan niya ako sa phone. But for some reason, hindi ako nakaka-receive ng call mula sa kanya. Kaya ang ginawa ko, ako ang tumawag. Feeling ko kasi nagkaroon ng network issues sa kanila. Nag-load ako. Pagkasagot niya, naririnig ko po yung keyboard niya. Yun pala. Naglalaro pala siya ng computer. Kaya yung galit ko ibang level. Automatic nag-level 1. Kasi akala ko, magbe-babe time kami. Sinabihan ko na siya. Pero hindi niya ginawa. Sinabihan niya ako na mag-antay, kaya nag-antay ako kahit na busit na ako. Nakiusap ako sa kanya na tumigil na siya sa paglalaro at ibigay na yung oras sa akin. Pero talagang hindi siya nagpapaawat. Tinuloy niya pa rin ang paglalaro. Medyo antok na ako kaya yung tono ng boses ko ay talagang nagsusungit na. Natulog akong may tampo sa kanya. Pero wala man lang akong narinig kahit ni isang sorry. Lagi na lang ganito. Nakakainis na. Nakakapagod pala yung humihingi ka pa ng bagay na dapat kusang binibigay sa'yo. Gaya ng oras. Kailangan ko pa siyang diktahan kung ano ang dapat na gawin. Napaka-insensitive. Kahit alam niyang galit na ako ay wala man lang lambing o kahit na konting effort para suyuin ako. Noon pa lang alam ko na ganito ang ugali niya. Pero grabe naman yung sa loob ng 3 years, hindi man lang niya natutunan na tratuhin ako ng tama. Hanggang ngayon masama pa rin yung loob ko. Hindi ko makuhang maisip kung bakit. Kaya niya akong tiisin. Hindi na ako nag-message sa kanya kasi hindi naman siya nagre-reply pati sa mga previous chats ko. Hindi ko na rin kinakaya at iyak ako ng iyak. Iniisip ko, paano niya ako natitiis ng ganito? Ako nga, hindi ko kayang baliwalain siya. Kahit alam kong siya naman may kasalanan. Ako pa rin ang gumagawa ng paraan para lang makausap at magkaayos kami. Kasi nga hindi ko siya matiis. What should I do? Ako ba ang may problema? Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking storya. Hanggang dito na lamang po ang inyong kamorkada, Clarice. I love to see the ocean's beauty and the moon that shines above, alone in the sand, looking at the stars.
wishing someday I would find true love. Would it be nice to see the morning with the one you love the most? Would it be nice to say goodnight to the one you hold so close to your heart, to your heart? The wind that blows the dove is the wind that blows my love. Hope it'll find its way to you wherever you are. I love to sit in fields of green, looking deeply through the sky, watching birds as they fly by, hoping someday fate will bring me true love. Would it be nice to hold someone so dear and near your heart? Would it be nice to hear those words, I love you, from the one that you love, that you love? The wind that blows the dove is the wind that blows my love. Hope it'll find its way to you wherever you are. I love to see myself one day in the arms of someone who will share his life with me selflessly. Someday you will find your way to me.
Bago natin simulan ang ating kwentuhan dito sa More Stories, huwag kakalimutan na i-like ang video na ito and i-share na rin sa inyong mga kamarkada online. Ay nako Day, talagang sobrang nakakadrain ng energy kapag ganito ang klase ng jowa na meron ka. Yung lahat na lang ng bagay, kilos, kung paano ka tratuhin, ay kailangan mo pang sabihin sa kanya. Hindi nagkukusa. Bakit ganun? Hindi ba siya marunong magbakal? Talagang mapapatanong ka. Ba't umabot ka ng 3 years kung ganyan yung trato niya sa'yo? Bakit pinaabot mo ng ganyang katagal at nagpatali ka pa? Diba nakakasama ng loob na yung boyfriend mo doesn't know how to be there for you. Yung boyfriend mo hindi alam ang responsibilidad niya sa relasyon at sa'yo. Yung inuuna niya pa yung mga bagay na hindi naman makakatulong sa inyong dalawa. Pagko-computer niya, paglalaro niya, parang mas mahal niya pa yun kesa sa'yo, Day. Pero bakit nagpatali ka? Ba't pinaabot mo ng ganyan? Clearly, hindi talaga siya invested sa relationship ninyo. Kasi mas binibigyan niya pa ng oras yung ibang bagay kesa sa'yo. Wala man ang affection, walang love kang nararamdaman. Kaya nga, nahihirapan ka ngayon eh. Kaya nga, iyak ka ng iyak ngayon. Kaya nga, ang dami mong questions ngayon. Ang hirap pa naman ng ng setup ninyo kasi LDR kayo. Mas maraming oras ang kailangang bigay ninyo sa isa't isa dahil ang layo nga ng distansya ninyo sa isa't isa. Hindi nyo mahawakan yung isa't isa. Ano na lang ba ang tanging magkokonekta sa inyo? Hindi yung mag-usap kayo, diba? Pamagitan ng pagtawag sa telepono, ganyan. Video call, yun na lang yung tanging kumukonekta sa inyo. Hindi niya pa mabigay. Ang tanong, bakit wala ni isa sa inyo ang may gustong samahan ng isa? I mean, ikaw, bakit umuwi ka pa sa lugar ninyo kung kasal ka naman na dito sa lalaki? Bakit yung asawa mo ay hindi ka kayang samahan dyan sa lugar ninyo? Parang nakakaano din, di ba? Parang nakakalito din yung setup ninyo. Dahil ba sa trabaho? Ano ba yung dahilan kung bakit magkahiwalay pa rin kayo ng lugar? Imagine mo ha, sa loob ng 3 years, 3 beses pa lang kayo nagkikita sa personal. Ang huli yung kinasal kayo. Paano nabuo yung relasyon ng ganun? I mean, ang layo na nga, hindi pa madalas yung komunikasyon, humihingi ka pa ng oras. Why, girl? Alam mo, ang nakikita ko dito ay resulta ito ng pagtotolerate mo ng behavior niya. Kung umpisa pa lang pinakita mo na sa kanya na, uy, hindi pwede yung trato mo sa akin. For sure, hindi ganito ang storya ninyo. Inalaw mo kasi na i-disrespect ka niya. Yan din yung isang bagay na kailangan mo i-check sa sarili mo. Huwag mong hahayaan yung ibang tao na ganito lang ang ibigay sa'yo. Bigyan mo na ng ultimatum. If he still refuses to contact you or apologize man lang sa'yo sa ginawa niyang kasalanan, consider cutting him off sa buhay mo. Para na rin sa kapayapaan ng puso at isipan mo. Pag-isipan mo na mabuti. Maraming salamat sa pag-share ng iyong kwento dito sa More Stories. Kapamilyang kamarkada, kung may mga storya kakagaya nito, huwag kang mahihiyang i-share yan dito sa atin. At abangan pa mga susunod na episodes because we have more stories para sa'yo. Ako po si DJ Bettina. Hanggang sa muli.